Madalas nating naririnig na ang edukasyon na isang kayamanan na kailanman ay hindi mananakaw ni numan. Kaya't sa kabila ng kahirapan, maraming mga magulang ang itinataguyod ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Ngunit ngayon na nasa gitna tayo ng pandemya, paano nga ba ang pag-abot ng mga pangarap? Wala hangin. Hi. Ako po si Wendell Arceo, incoming grade 11 student. Pangarap ko pong maging engineer upang makatulong sa aking pamilya. Isa si Wendell sa libu-libong mag-aaral na haharap sa hamon ng new normal education. Alam niyang mahirap, ngunit positibo niyang hinaharap ang hamong ito. Marami ang may pangamba at negatibong pagtanaw sa pagbabago ng sistema ng edukasyon. Ngunit si Wendell ay patuloy na haharapin ang pag-abot ng kanyang mga pangarap. Kahit po single parent po ang aking magulang, pagbubutin ko po yung aking pangarap upang maabot ko yung pangarap ko at matulungan ko po siya. Naka-GCP pa po tayo. Okay, babalikan po natin si Nicaragua maya-maya. Magandang balita po yan na. Kahit po nandito na po tayo sa new normal na may COVID-19, hindi po magiging hadlang ito upang mapatigil ang aking pangarap dahil ginagawa naman po ng maayos ng DepEd ang makakaya nila upang may pagpatuloy ang pag-aaral ng bawat estudyante. Po yun? Ito po. Ilan? Dalawa po. Ano pa? Ako po si Lucille Arceo, naninirahan sa Barangay Santa Ana, San Pablo City. Ang aking pong mga anak ay kasalukuyan nag-aaral sa San Vicente Integrated School. Sa tulong at suporta ng kanyang ina, pinagpapatuloy ni Wendell ang kanyang pag-aaral tungo sa pangarap niyang mapabuti ang buhay ng kanyang pamilya. Sayang po yung isang taon na makakalampas sa mga anak ko sa pag-aaral ng mga anak ko. Sayang naman po yung isang taon na lalampas sa kanila kung hindi ko po sila i-enroll. Tapos inihahanda ko po ang sarili ko para tulungan po ang mga anak ko sa kanilang pag-aaral. At inihahanda ko po ang sarili ko para tulungan ang aking mga anak sa pag-aaral, lalo na ngayong may panahon ng pandemya. Nung naka-experience po ba kayong kumuha ng module? Ano pong nagiging process niyo po? Ano pong oras kayo pumupunta dun sa barangay? Nung sa barangay, nung pumunta po kayo? Ano po, almost 9 to 10 po. 9 to 10, mga 9 to 10 po. Nito pong pandemic po ba, normal naman po yung may trabaho po ba kayo before pandemic? Opo. Pero nakakapagtrabaho po kayo ngayon? Hindi po ako nakapagtrabaho nito. Pagamat mag-isang itinataguyod ni Aling Lucille ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagtitinda sa palengke, hindi siya sumusuko na igapang ang kanilang pag-aaral. Ako po ay isang single mother. Halos 11 taon na po kaming hiwalay ng asawa ko. 7 po ang anak ko. Pero sa kabila po ng lahat, itinaguyod ko po sa pag-aaral ang aking mga anak. Lahat pong marangal na paraan ginagawa ko. Araw-gabi po akong tumatrabaho. Araw-gabi po natrabaho po ako. Alam po yan ng mga anak ko na lahat ng trabaho basta marangal, basta mabuhay ko lang po ang mga anak ko. Tapos nalalampasan ko na po lahat ng problema. Isang dagok na naman po sa buhay namin mag-inaan. Dumating nung kabila pong taon, nasunog po ang aming bahay. Nasunugan po kami, wala pong natira sa amin. Pero sa pananalig ko lang po sa Panginoon Diyos, nalampasan po namin lahat ng pagsubok. At sa ngayon po naman, ay sa kabila ng pandemyang ito, ipinagpapatuloy ko po kahit ako ay hiwalay sa aking asawa, lalong-lalo na po ngayon, ipagpapatuloy ko po ang paggabay sa aking mga magulang sa kabila ng pandemya, sa aking mga anak sa kabila ng pandemyang ito para ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at hangarin nila sa buhay.
ikaw dapat hindi ka kita sa ano kasi ang rule kasi dapat ang bata hindi kasama. Hindi man ang nakasanayang pamamaraan ng pag-aaral ang ipapatupad ngayong darating na pasukan, naniniwala si Wendell na sa tulong ng kanyang ina at ng mga guro ay mapagtatagumpayan niya ang hamon ng new normal education. Sa modular distance learning, kinakailangan ng suporta at gabay ng magulang at ito ay handang ibigay ni Aling Lucy. Sa kabila ng iba pang mga gawain at responsibilidad, matyaga siyang pumupunta sa barangay hall upang kunin ang self-learning modules na gagamitin ng kanyang mga anak sa pagkatuto. Kahit po ganito kahirap ang sitwasyon, patuloy pa rin po ako sa pag-abot ng aking mga pangarap.